Sa likod ng mga ngiti ng mga OFW na ito na umuwi sa bansa kanina mula Kuwait, ang ilang kwento ng mapait na karanasan sa gitnang silangan. Ang 63 years old na si Junra hindi na raw inaasahang makakauwi pa matapos mag-TNT sa Kuwait ng 12 taon. Tatago ka talaga. Iwas ka sa mga polis. Iwas talaga. Kahit kailan hindi ako nahuli. Kahit na anong trabaho, para mabuhay ka lang. Nagsisisi naman si Alelo ang pinangarap ng magandang buhay ay nauwi sa masaklap na karanasan. 4 na beses daw siyang ibinenta ng kanyang amo. Kasama ni Alelo kanina ang kanyang 1 buwang gulang na sanggol na isinilang lang daw niya sa CR ng shelter house sa Kuwait. Anak ito ni Alelo mula sa isang Pakistani. Pininta ako kung saan tapos nadarating po ako ng Saudi. Tumayo na ako kasi kawawa to. Puhulihin ako at hindi tumama sa akin. Ito na ang huling batch ng mga OFW na nakauwi sa bansa sa ilalim ng amnesty program. Dahil matapos ito, ipatutupad na ang crackdown sa mga undocumented na OFW sa Kuwait. Pero hindi raw nangangahulugan ayon sa ating gobyerno na titigil na sila sa pag-rescue sa ating mga kababayan doon. We'll continue to process people para ma-repatriate but hindi na under the amnesty program. So bale yung regular na. Pero ang pag-rescue na ito, inaalmahan ng Kuwait. 3 beses na raw pinatawag ng Ministry of Foreign Affairs ng Kuwait si Ambassador Renato Villa dahil dito. Kung tinutupad natin ang ating ang batas nila at kung may abuse ng pagiging diplomat kasi nga yung ating kotse, let's say with diplomatic plate. Sa ulat ng Kuwait News Agency, may 2 Pilipino umano na inaresto sa Kuwait dahil sa paghihikayat sa 2 Pinoy domestic helper na tumakas mula sa kanilang mga amo. Giit ni Cayetano, ginawa lang ng mga otoridad ang kanilang trabaho. Lahat ng kaso ng rescue dinadaan po sa Ministry of Interior at nakikipag-coordinate po sila sa local authorities. These are cases na may grave danger at pwedeng life or death ang pinag-uusapan sa OFWs. Umaasa ang ating gobyerno na agad maayos ang gusot sa pagitan ng Kuwaiti government at ng Pilipinas. Sa ngayon, tinatayang mahigit 5,000 pang undocumented na OFW ang nasa Kuwait. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Sinusubukan pa po naming makuha ang panig ng DFA tungkol sa ulat na may 2 Pilipinong inaresto umano sa Kuwait.